If there is one thing, and only one thing, that would change a person's life, not to continue in sin anymore, it's the grace of God. Because grace is greater than sin. Dakila po ang biyaya kaysa sa kasalanan. Ito yung pipigil sa tao para siya po'y hindi magpatuloy sa pagkakasala. Kasi ang nakikita nyo lang sa gawa ng biyaya ay yung pinatawad ka. Tama po yun. Pero hindi lang yun ang ginawa ng biyaya. Ang ginawa ng biyaya, hindi ka lang pinatawad, kung hindi binigyan ka rin ng kalakasan at kapangyarihan, daigin ang pang-araw-araw na pagkakasala. Yung kasalanang minana natin kay Adan, na binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, dinaig yun ng biyaya ng Diyos. Yung kasalanan na maaring mong magawa araw-araw, dinadaig ng biyayang natanggap mo mula sa tinapos na gawa ni Kristo. I'll show you the verse to prove it, because this is extremely important. Romans chapter 6, verse 1 and 2. Now look at the verse. Look at the verse. Romans chapter 6, verse 1 and 2. Now, before I read this, I think it is just fitting to look at the context first. Let's look at Romans chapter 5, verse 20 first. Look at it. But where sin abounded, grace abounded much more. Now, makita mo po na dakila ang biyaya ng Diyos kaysa sa kasalanan. Now, look at chapter 6, verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Verse 2, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Paanong ikaw ay patay na sa kasalanan, ay mamumuhay pa uli sa pagkakasala? Ang ginawa ng biyaya sa iyo ay hindi ka lang po namatay sa pagkakasala. Ikaw rin ay binigyan ng bagong buhay, isang buhay na hindi na alipin ng pagkakasala. Certainly not. The Bible is very clear, certainly not. Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Dahil ikaw ay wala na sa ilalim ng kautusan, at yamang ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya, wala ng kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. You can easily say no to sin and live a holy, righteous life right now, right here. It is exactly what the Bible says in Titus chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It, referring to the grace of God, it teaches us, the grace of God teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. What else? To live self-controlled, upright, and godly lives. Where? In this present age. Sinasabi ng verse na ito, kailan, at sinasabi ng verse na ito, kung saan. Kailan? Ngayon. Saan? Dito. Daig ng biyaya ng Diyos ang kasalanan. Kaya kung merong isang pipigil sa isang tao upang siya'y huwag mamuhay sa pagkakasala, ito ay ang biyaya ng Diyos. Hindi ito lisensya para ikaw ay bumalik sa pagkakasala o mamuhay muli sa pagkakasala na minsan mo nang pinanggalingan na hinango ka na ng Panginoon at meron ka ng bagong buhay. Grace is greater than sin because grace is greater than all. Now let me close. What are the two worst sinners in the New Testament? The answer is prostitutes and tax collectors. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang mga
prostitutes and tax collectors are considered worse sinners. Si Mary Magdalene ay isang prostitute according to John chapter 8. Zacchaeus is a tax collector according to Luke chapter 10. Pero ano po ang nagpabago sa dalawang tao na ito? Hindi ho sila nabago ng kautusan? Ang nakapagpabago sa kanila ay ang biyayang naipagkaloob sa kanila. Alam po nila ang 10 utos. Sila po ay may kabatiran, kaunawaan sa sinasabi ng 10 utos na huwag makikiapid, huwag mag-iimbot sa pag-aari ng iba. Sa kasakiman ng mga tax collectors, labis ang kanilang sinisingil na buwis. Sa pita ng laman ng mga hayok sa gawain ng laman, ipinakikita ito ng mga prostitute. Pero hindi po sila hinusgahan ni Jesus. Now look at my eyes. Hindi sila hinusgahan ni Jesus. Manapa. Sila po'y kitaan ng biyaya at sila'y totoong nabago. Si Maria Magdalena ay nagbago sapagkat mula ng araw na siya po ay binigyan ng biyaya ng Diyos, muli siyang natagpuan sa paanan ni Jesus. Hinuhugasan ng paa ni Jesus ng kanyang luha. Hinahalikang paulit-ulit. Pinupunasan ng kanyang buhok at binubuhusan ng mamahaling pabango. Ano po ang tawag doon? Extravagant service. Bakit nagkaganon? Sapagkat siya'y nakatanggap ng biyaya. Mula na matanggap ni Zacchaeus ang biyaya ng Diyos, ang sabi niya, ang kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa may hirap. At kung ako man ay may nadaya, papalitan ko ng 4 na ulit. Nawala ang pagiging ganid sa kanyang puso. Naging mapagbigay. Ano nakapagpabago ng kanyang buhay? 10 utos? Hindi po. Ang nakapagpabago ng kanyang buhay ay ang biyayang ibinigay sa kanya ni Jesus. Na si Jesus ay pumunta sa kanyang bahay. Bagaman hindi dapat, sapagkat bawal sa isang Hudyo pumasok sa bahay ng isang maniningil ng buwis, sapagkat ang mga ito'y tinuturing na marumi. Pero si Jesus ay tumuloy sa bahay ni Zacchaeus at ang buhay niya ay nabago. Ang dalawang kwento na ito'y larawan sa makapangyarihang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng sinuman. People change and perform well under grace because grace is greater than the law.